yung provider ni Risa Hontiveros ay anti-Duterte. Ito po ang post ni Mr. Tiglao sa kanyang Facebook page. Okay, basahin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo ito. Risa is a public official, so we have the right to ask, how much are your lawyers charging you? 5 million acceptance fee. Yan. Kasi ang sinasabi dito, kung sinundan nyo po, no, ako po nakikita ko sa Facebook page ni Mr. Tiglao, ay mayaman na. Parang tinatanong niya, kumita ba ng malaki ito si Risa? Dahil magdidemanda siya, nagpunta pa siya ng NBI at meron pa siyang lawyer. So hindi po mumurahin ng lawyer ngayon. Nako, sabi ko sa inyo. Kaya nga ang tanong dito, 5 million acceptance fee? Yun po ang tanong ni Mr. Tiglao. And I agree. Pero gusto ko lang dagdagan ito. Kung mapapansin po natin, tingnan nyo po, yung mga nireklamo ni Risa Hontiveros. May napupuna kayo? Sige, bigyan ko kayo ng panahon. Anong napuna nyo doon sa mga nireklamo niya at pinaiimbestigahan niya sa NBI? Lagay nyo sa comment section. Pero ito masasabi ko sa inyo. Una, mga Duterte vloggers. Pangalawa, at ito ang matindi, sila po yung mga iniimbestigahan sa Quadcom. Sabi nga ng mga ibang vloggers doon, hindi nga nila shinare yung video nung si alias Rene. Si Boss Dada, shinare yung video ni alias Rene. Ako po, share ko rin yung video ni alias Rene kasi sa tingin ko walang masama doon. Bilang Pilipino, karapatan natin. At bilang vlogger, may karapatan tayo sa freedom of speech. Di ba? Pwede tayong magbalita. Pwede tayong magbigay ng ating opinion. Nasa konstitusyon po yun. Pero ilan doon sa mga nireklamo ni Risa, itong si alias Rina, ito si alias Santo Santita, itong si alias Linisa na si Risa, yung mga nireklamo sa Quadcom. Kaya nga ang tanong, ang sponsor mo ba, ang nagbigay ba sa'yo ng abogado Risa, ay si Tambaluslos? Ang nagbigay ba sa'yo ng budget Risa para sa pag-abogado ay ang House Speaker? Ang mga congressman? Kasi kung hindi po nyo maalala, ito po ay paalala ko lang po sa inyo, yung reklamo dito, yung binuksan yung kaso na na-dismiss na ni Pastor Kibuloy, nagsimula lang yan sa investigasyon dito kay kay Ka Eric, naalala niyo 'yon? Biglang nakisawsaw na to si Risa. Nagsimula lang yan sa house. Tapos sinawsawan na ni Risa. Tapos dinamay na SMNI. Pinagbibintangan lang ni Ka Eric o may tanong lang si Ka Eric patungkol dun sa budget ng house. Pinaimbestigahan si Ka Eric, dinamay na SMNI hanggang dinamay si Pastor Kibuloy. Kaya alam na alam natin ang target talaga si Pastor Kibuloy. Ang target dito, alam nyo kung bakit si Pastor Kibuloy? Dahil matalik siyang kaibigan ni Tatay Digong. Dahil gusto nilang patahimikin ng SMNI. Yan po talaga ang gusto nila. Kaya ngayon, ang dinidemanda, ang nirereklamo ni Risa, kahit hindi nag-share ng video, sira pa rin. Yung inimbestigahan ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom dyan sa Congress. Bakit? Gusto silang patahimikin. Dahil sila ang namarkahan ng mga congressman.
sa pangunguna ni Tambaluslos. Kaya nga ang tanong dito, may kinalaman ba si Tambaluslos? May kinalaman ba dito ang speaker sa pag-sponsor ng mga abogado mo? May kinalaman ba siya dito sa pagsulsol, sa pagpondo ng iba binabayad kay alias Rene Di Umano? Sa kanya ba kumuha ng pambayad si Risa? Yan ang dapat ma-question dito. Pero kumukonek-konek po, oh. Sila na naman. Hindi nyo po ba naiisip? At ang target dito, Duterte. Ang daming nagpakalat na vloggers dyan eh. Bakit sila lang ang kinasuhan? Even nga yung sa kabilang kampo, pinakalat yan. Sa kabilang barbero, sa kabilang parlor, pinakalat din yan. Bakit hindi kinastigo ni Risa? Alam nyo ang ginagawa ni Risa? Nananakot to. Kasi, yung mga inimbestigahan dyan sa Quadcom, sila na yung nakilala. Dahil naimbestigahan nga, pinatatahimik. Yan ay warning shot sa lahat ng vloggers. Warning shot yan. Para tumahimik kami. O yung mga katulad ko. Kaming mga Duterte vloggers. O eto, kakasuhan namin ito. Oh. Naalala nyo? Ito yung inimbestigahan ng Quadcom. O eto rin, paiimbestigahan namin sa NBI. Sila din yun. Gusto nyong magaya sa kanila? Tumahimik na kayo mga vloggers. Ganyan po ang gustong palabasin ni Risa. Excuse me po. Hindi po kami natatakot sa iyo. Gaya ng sabi ni alias Rene, nasusuka siya sa iyo, Risa. And I agree with him. Ako rin, Risa, nasusuka sa iyo. Ang daming mga Pilipino nasusuka sa iyo, Risa. Kayo nga, sige, yung mga nanonood dito. Taas nga ang kamay ng mga nasusuka dito kay Risa. Again, Risa, strike 3 ka na. Sino po ba ang gustong tumahimik ang mga Duterte vloggers? Bukod kay Risa. Kasi to si Risa may pangarap eh. May pangarap to maging presidente. May pangarap to maging standard bearer. Kaya ginagamit niya tong sitwasyon na ito, yung impeachment at etong kay alias Rene, para magpasikat sa Pinklawan. Diyan sa Unitae. Para siya ang gawing standard bearer ng Pinklawan. Excuse me, ayaw sa'yo. Ang nabalitaan ko, ayaw sa'yo. Ang gusto nila si Lenny. Magawing standard bearer. Kaya nagpapasikat to si Risa. And at the same time, kung siya ang gagawing standard bearer ng Pinklawan, wala siyang kalaban-laban kay BP Sara. Ni hindi aabot sa kalahati, ni hindi aabot sa 1/4 yang si Risa. So kailangan i-eliminate nila ang Duterte. Kailangan siraan nila ang Duterte. At ang mga nagpapakalat ng katotohanang balita about sa Duterte, of course, yung mga Duterte vloggers. Kaya tinatakot kami. Kaya binubusalan kami. At sino pa? Siyempre si Tambaluslos. Alam nito, ito hindi ito fake news. This is public knowledge. Alam natin, even si Tatay Digong sinabi gusto maging prime minister yan si Tambaluslos. Kita mo? Yung galaw ng kamera, galaw ni Risa. Yung pinag-initan ng kamera, pinag-initan ni Risa. Same people. Tanong, tuta ka ba ni Tambaluslos, Risa? Tanong, ang magbabayad ba ng abogado mo ay si Tamba? Tanong, ang pumupondo ba
sa mga binabayad nyo, di umano kay alias Rene. Si Tamba? Magkakuntsaba ba kayo sa pangsusuhol kasama si Torre? Magkakasama kayo? O nagkataon lang, Risa, na bigla ka may pera, na padima-demanda ka pa, at yung inimbestigahan ng mga quadcom, tricom na yan, ay yan ding pinaiimbestigahan mo sa NBI. Masyadong halata, Risa. Yung script nyo, masyadong halata. Magpaliwanag ka ng maayos. Magharap kayo. We challenge you, Risa. Magharap kayong dalawa ni alias Rene kahit sa teritoryo mo sa Senado na magkaalaman tayo. Ayan, next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin yung bagong pinapakalat na fake news ni Risa Hontiveros. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Senator Risa Hontiveros sa NBI laban po kay Michael Maurilio alias Rene at sa nag-post ng umano'y mapanirang video nito. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang mga vlogger na nagpakalat umano ng video. Umalma ang ilan sa mga tinukoy na vlogger. Saksi, si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Quibloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Hontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng papakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Ngayong araw, inireklamo ni Hontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon... Yan. Okay, unang issue. Ha? Ang pangunahing gusto niyang paimbestigahan, ang gusto niyang ireklamo, unang-una sa lahat, sinong nag-produce? Sino ang nasa likod ng video? E di si Rene. E di si alias Rene. Bobo ka ba talaga? Buti hindi ka nag-abogada. Simple lang naman yun eh. Sino bang gumawa ng video? Ba't pa iniikot-ikot? Si Rene. So, idemanda mo si Rene. Nagtataka naman ako sa'yo, paikot-ikot ka. Bakit init na init kayo sa mga Duterte vloggers? Kayo ni Tambaluslos. Kayo ni Marcos. Kayo ni Torre. Kayo. Init na init kayo sa mga Duterte vloggers. Yan o, simplihan lang o. Si alias Rene. Reklamo mo, idemanda mo. Pangalawa, si Atty. Topacio. Kaliwat kanan, hinahamon ka niya. Sinabi niya, 3 na yung panunuhol mo. Strike 3 ka na, Risa. Lantaran niyang sinabi. Hinamon ka pa. Duwag ka kay Topacio. Takot ka kay Topacio? Kung sino-sinong dinimanda mo. Yung naghahamon sa'yo, hindi mo idemanda. Bakit? Maraming habol sa'yo? Maraming ebidensya sa'yo si Atty. Topacio? Bakit? Sa tingin mo kasi, irrelevant si Atty. Topacio? Hindi siya Duterte vlogger? Hindi siya magsasalita, hindi siya nagbablog about sa mga Duterte na inyong kalaban, na inyong kinai-insecurean, na inyong magiging kalaban sa 2028 election? Siyempre, abogado, hindi naman magbablog yun eh. Diba? So, wala kayong pakinabang.
Pangatlo, dahil hindi mainit si Tambaluslos kay Atty. Topacio. Ako ngayon nadududa eh. Yung sinabi ko kanina sa unang topic natin. Sino ba ang nagpopondo sa'yo? Si Tambaluslos? So since walang habol si Tambaluslos kay si Atty. Topacio, hindi mo siya didemanda? Hindi mo siya hahabulin? Ang gusto mong habulin itong mga vloggers na nagsasabi ng kalokohan ni Tambaluslos ng kamera at nagpo-promote kay BP Sara? Halata naman kayo. Andiyan na sa pagmumukha ninyo. Oh. Kung sino-sino pang hinahanap ninyo. Wala pa rin umaamin. Sinabi natin ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan may umamin sa video? Andun, ayun na nga, andun na yung mukha ni alias Rene. Nag-aantay ka pa ng sustento ng sponsor mo? Nagtatanong lang naman. Risa. Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Yan siya sabi niya, oh. Kinidnap daw si alias Rene. Si alias Rene sinabi mismo na hindi totoo yung sinasabi ni Risa. Di ba dapat nasa poder nyo si alias Rene? Kung sinasabi nyong nakidnap, kinidnap si alias Rene. Tanong, bakit nag-video siya? Baka sinasabi nyo, baka tinututukan. Yan. Alam ko yan ang mga sasabihin ng mga bashers natin eh. Kikidnapin? Tapos alam nyo na nasa Glory Mountain? Una, wala pong signal sa Glory Mountain. Ilang beses na kami nakapunta ron, walang signal doon. Paano siya makaka-video? At kung kinidnap yun, bakit alam nyo kung saan? Ba't di nyo pinuntahan? Diba? Simple lang eh. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Tingnan mo, contradicting ka, Risa eh. Sinabi mo, kinidnap siya. Sinuhulan. Tinakot. Halimbawa, ako yun. Ako si alias Rene, kinidnap ako. Tapos paiimbestigahan mo ako, pakakasuhan mo ako. Ang gulo mo, Risa. Yung kinidnap, kakasuhan? Ano ba talaga? Ba't ko kailangan magpaliwanag kung sinasabi mo na kinidnap, di ba? You are contradicting yourself, Risa. Walang sense yung Alam nyo kung bakit walang sense sa sinasabi nito? Alam nyo kung bakit nagkakabuhol-buhol? Kasi, nagfa-fabricate ng istorya. Hindi nyo ba nahahalata? Stress na si Risa. Halata sa mukha, oh. Ewan ko ha. Ako napapansin ko yun. Maraming kakaharaping kaso to si Risa. Ulitin ko, hindi lalabas si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Sa tingin mo wala siyang video kung saan nyo sa kinulong sa kondominium mo? Ewan ko lang ha. Hindi ko alam. Pero kung doon siya pinatira, siguro nag-video yun doon. Baka may mga hawak pang video yan. Antayin nyo po. Kasi baka uunti-untiin yan. Kada linggo may lalabas na video. Kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Pero sa isa pang Facebook video kahapon, muli nagsalita si Maurilio at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi.
Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hingin Kita mo, hindi, at saka sinabi niya hindi siya nagme-message kay Risa. Simple lang to. Si Risa, may record na. Strike 3 na nga, sabi ni Topacio. May pattern na ng ugali ito si Risa. May pagka-ano to eh. Si Risa may pagka controlling. Gusto nyo, kontrolado niya sitwasyon. Kasi bakit mo pipilitin na magkaroon ka ng testigo sa pamagitan ng hindi katotohanan kung hindi sa bayad? Di ba? Oh. Control freak to si Risa. ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay Ayan, ito yung mga tao, no? Halos lahat ito. Halos lahat, siguro isa or dalawa lang ang wala doon sa pinaimbestigahan ni Tambaluslos dyan sa kanyang committee. Dyan sa Quadcom, Tricom na yan. Di ba? Parehas eh. You will see pattern. Makukonect nyo. Connect nyo ang galawan. Hindi ako maniniwala. Nasa matinong kaisipan na maniniwalang gumagalaw mag-isa to si Risa. Sabi nga ni Alias Rene, kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Alias Rene, habang nga nagsisitch, nagmi-meeting sila. Maraming damay dito, including Torre. Even America, damay dito. Ganyan po kalaki. At hindi po katang-isip yan. Bakit? Kita mo pati Facebook, hawak nito. Ang daming Facebook page nung pumutok tong issue na ito na black. Na dati naman nilang minumura ang mga Marcos. Hindi naman nabablock yung kanilang page. Pero ngayon, lumutang lang tong issue na ito. Ang daming na-cancel na page. So hindi katang-isip na pati Amerika may connection sila. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.